Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng itong nag-post. Hello Pinas. Isinare niya ang pahayag ni Congresswoman De Lima tungkol sa motibo niya sa impeachment ni VP Sara. Ito, wala sa pagkatao ko ang paghihiganti. De Lima nilinaw ang motibo sa impeachment. Iginiit ni Representative Laila De Lima na hindi paghihiganti ang motibo sa kanyang pagsuporta sa isa sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, nilinaw ni De Lima na ang kanyang hakbang ay nakabatay sa prinsipyo ng katotohanan at hustisya at pananagutan, hindi sa personal na galit. Binigyan diin niya na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan sa serbisyo publiko, nananatili siyang tapat sa mga halagang ito. Ito ang sabi niya. Wala po sa akin yan yung paghiganti. I always uphold my records show since I entered public service. My records show that it is already about truth, justice, and accountability. Matatandang nakulong si De Lima noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ng kasulukuyang Vice Presidente. Sa kabila nito, iginit niya na hindi bahagi ng kanyang pagkatao ang paghihiganti at wala siyang personal na intensyon laban sa pamilya Duterte. Maniniwala ba kayo kay Congressman De Lima na wala siyang personal na motibo laban sa mga Duterte? Okay, tingnan natin ang people's reaction. Dito mo makikita ang 12,000 ang nag-react, 12,000 ang tumatawa, 136 ang galit. Negative ito kay De Lima. 147 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Wala pang 1% ang naniniwala kay De Lima. Comments. Tab Mart denied it but your face can't deny it. Nicolas Sindinyo, Madam, action speak louder than words. Jimbo Chavez, halata sa mukha, Junel. Joy Gotlia, talk to yourself in front of the mirror. Pansin nga namin, mayroon bang dapat ipaghiganti? But anyway, mayroong statement na nabasa ko na sinabi ng Kongresista De Lima is ganito. Kung sakaling ma-impeach si VP Sara, si Risa Hontiveros na ang pinakamalakas na kandidato. Ganon yung pagkaano niya. So, to me, sabihin na lang natin, wala siyang paghiganti. Paano yung political motive? Kasi gusto nila na may mananalong dilawan ngayong presidential election 2020. Risa ba yan? Robredo ba o si Bam? Mamimili pa sila. But they desperately need another yellow president. Kasi after Pinoy, wala, nabulilyaso sila. Natalo ni Tatay Digong natin si Mar Rojas. After that, tinalo ni BBM si Madam Leni. So gusto nilang makabalik sa pwesto. Kaya ito, Risa, Robredo, or Bam, bahala na kung sino, ang pinakamalaking tinik sa ambisyon nilang makapaupo na naman ng dilawan na presidente ay si VP Sara. Kaya ako, it's not
about accountability, truth, transparency, or whatnot. It's about politics. Yung impeachment na yan. Yung nasabi ni Senator Risa, wala daw. Yung sampa nila ng impeachment case kay BP Sara, ano daw yun? Walang kinalaman sa politika. We were not born yesterday, Senator Hontiveros. Alam namin, ikaw ang pinakaunang nag-declare ng availability to run for president. Last year pa. Nandyan si BP Sara, balakid sa inyong hangarin. Kaya, itong impeachment na ito is all about presidential election 2020. Kaya, galingan ninyo. Diyan sa ongoing proceedings sa Kamara, ilabas nyo na lahat ang inyong mga testigo. Mag-hearing kayo, mag-fishing expedition kayo, whatsoever, mag-mini trial kayo, o clarificatory hearing yan. Sana bilisan ninyo at sana magsimula na ang impeachment trial sa Senado. Yan ang aking kahilingan. Dahil ako naniniwala na mahina ang ebidensya nila laban kay BP Sara. Ako naniniwala na mananalo si BP Sara sa impeachment trial na ito. Kaya sana wag na nilang patagalin. Plano ito sa interview ni Karen Davila kay dating Justice Ascuna. Iba ang pagbilang ng mga kongresista, 60 days yung ruling ng Supreme Court, every hearing day. So abutin daw ng 5 to 6 months ang hearing sa Kamara. Hindi ganyan ang computation, sabi ni Justice Ascuna. Every calendar days ng Congress, while the Congress is in session, ganun ang pagbilang. Hindi yung every hearing day. Kaya, sana bilisan ninyo. Sinasabi nyo, takot si BP Sara. Hindi. Gustong-gusto na nilang matapos itong trial na ito. Kaya, good luck. Congressman, Congresswoman, Dilima, sana manalo kayo. Sana mapa-impeach nyo, makonvict nyo si BP Sara. But if not, humanda kayo. Dahil there will always be a day of reckoning. Yan ang payag ng aming Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa iyang hero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa siya hero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kay og buslot. Ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga hero nga uban. So wala na ko na ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa Sen. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko nakahol tilaw og tabang nga kirsing-kasing. Oo, so wala gayud kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na nay ang imong edad? 57. 57. So karon pa ang tabang niabot sa imong kinabuhi ka 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na naay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kita na akong kuano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura talag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka na nay. Oo, ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa Sen. Labi na karong nga Pasko.
gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na din ni katuig na imong balay? Yes. 20 na. 20 na katuig. Murag 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kay nanay.